Sige po, tayo may manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Sa panibagong umaga, Panginoon, ay binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lakas, Panginoon, at taglay namin na tubuhat sa inyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming mapagpurihan, ikaw ay aming madakila, Panginoon. Ikaw ay aming maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. God, sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakila, Panginoon. Ikaw ang nagmamahal sa amin, Panginoon. At ikaw ang lahat ang nagbibigay sa amin ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat umaga, O God, na ibinibigay mo sa amin, na ibinibigay mo sa aming lakas, Panginoon, upang ikaw ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Hayaan mo sa umagang ito, patuloy ka namin magpuri, patuloy ka namin madakila, Panginoon. Patuloy ka namin mapaparangalan, O God, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos na nagligtas sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. Ikaw lamang ang aming madakila, Panginoon. Ikaw lang ang madakila namin sa bulwagang ito, Panginoon. Hayaan mo, God, ang iyong presensya, Panginoon, ay muwabaha dito, Panginoon, makasama namin. At hayaan mo, God, na ikaw ay aming masamba, Panginoon. Maibigay namin ang lubos na pagsamba namin sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nawawala sa bawat isa. Salamat, Lord, sa bawat pagyakap mo sa amin sa panahon, Panginoon, ng aming kalungkutan at sa aming kasayahan, Panginoon, ay nandiyan ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat po ng maraming. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, inadakila ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat nagsasabi. Bago po tayo magsimula, basahin ko lang po ang verse na ito sa awit 136:1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Ang pag-ibig niya tunay, laging tapat pinagdahan. Pinakadakila ng Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Amen po ba? Ang Diyos ay laging tapat sa atin. Kung kaya karapat-dapat siyang luwalhatiin, parangalan, at ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri. Amen? Sapagkat isang Diyos natin ang pinagkalingkuran, isang Diyos natin ang minamahal. Ang Diyos ay tunay nagmamahal sa atin. Amen? Hindi ba tayo humawin pagpuri sa ating Panginoon? Hallelujah, Lord! We
Ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman.
26:19 to 21. Sabi po dito, "Do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart will also be." Sa Tagalog po, sabi, huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan ninyo dito sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira. May mga kawatang nakakapasok upang magnakaw nito. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na maninira, at walang kawatang papasok upang magnakaw nito. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. So, sa ating pagbibigay, nakikitaan tayo ng Panginoon kung nasaan talaga yung pagmamahal natin, kung saan natin ginagamit ang ating mga salapi. Kung halimbawa, ginagamit natin ito para ipangbigay sa ating pamilya, gusto sa mga kailangan, nandoon yung pagmamahal natin. At sa oras po na ito, maipapakita natin sa Panginoon ang pagmamahal natin sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkakaloob sa Kanya. So, hindi naman tinitingnan ng Panginoon gaano kalaki o kaliit ang mga bagay na binibigay natin, yung pamantayan ng mundo na maliit o malaki. Pero ang tinitingnan ng Panginoon ay kung gaano tayo kasaya, kung gaano tayo bukal sa loob na magkakaloob sa Kanya, kung gaano natin pinapakita kung paano natin siya mahalin sa pamamagitan ng ating pagbibigay. At paalala lamang din po, meron po tayong mga paraan upang magbigay. Pwede po tayong magbigay sa pamamagitan ng GCash at sa ating pong bank transfer. Ito po, yung details. At kung handa na po tayo magkaloob, dahil kung lahat ay mukhang kumikita at atin pong ipanalangin sa Panginoon na ating ihahandog. O hallelujah, Panginoon, maraming salamat o Diyos sa napakagandang umaga, Panginoon Lord God na ito. Salamat o Diyos sa kaloob mong buhay, Panginoon Lord God. Salamat o Diyos sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa nagdaang linggo na hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami pinabayaan, sapat ka at higit pa, Panginoon Lord God, sa aming pangangailangan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa aming paghahandog, Panginoon, makakitaan mo kami ng pusong masaya, pusong may kagalakan, Panginoon Lord God, na naghahandog sa iyo, Panginoon Lord God. At alam namin, Panginoon Lord God, na sa puso ka namin tumitingin, Panginoon Lord God. At nawa, masiyahan ka, Panginoon Lord God, sa makikita mo sa aming pagbibigay, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat o Diyos at sa ilang po ang pinakamataas sa papuri ko sa salamat ang pagdakilay sa ilang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo magkaloob sa oras. God bless. Praise God. Amen. Bago ang lahat ay batiin niyo po muna yung ating mga newcomers. Si Nanay Rosita de la Cruz. Ang sa kanyang buhay. Si Amber Samson. Okay, kahit malayo po ito. Welcome po sa Agape Malcan Jesus Church. Ito po si Sister Josephine Gamba. Sa po yung mother ni Richie.
at si Senator Jeda Samaniego. So, sino siya? Kaklase mo. Ba't nandito sa Paliwan? Okay. Sige po. Natanaw ba ang lahat? Sure kayo? Naka-off na ba mga cellphone? O naka-tawag yan? Naka-do not disturb. Baka mamaya biglang may marinig ako dyan, ha? Palalabas ito. Joke lang. Medyo, kailangan po kasi talaga, pag tayo oras ng preaching, dapat talaga concentrated po ang lahat. Sige po, bago ang lahat, tayo manalangin at tayo ng patnubay sa Diyos. Ama, salamat pong muli, Panginoon, sa iyong presensya sa lugar na ito. We claim, Lord, O God, ang banal na Espiritu ay nasa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw may taas, ikaw may baba, Panginoon, O God, at alam po namin, Lord, na ikaw ang aming dakilang tagapagturo sa umaga nito, Panginoon. Kumahawakan mo, buksan mo, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa, ang kanilang espiritual na pangunawa, na sa gayon, Lord, na matanggap nila, Panginoon, ang kapahayagan mo, O Diyos, sa umaga nito, Panginoon. Matulungan mo ako na may palawanag ko, maihatid ko ito, mga katuruan mong ito, Panginoon, sa kanila ng malinaw, Panginoon. May kapangyarihan, Panginoon, O Diyos. At kung may mabanggit man ako, Lord, na kasasakit ng damdamin, Panginoon, alam ko po na ito ay isang pagtutuwid mo, Panginoon, O God. Ama, ang mga titigas na puso inyong palambutin at natanam nito, Panginoon, ng inyong binhi, ng iyong mga salita, O Diyos. Ama, salamat po muli and glorify your name. In Jesus' name. Amen. Praise God. So, yun po, may bago na tayong mga thing na, di ba? The wise men. So, about po ito sa mga kawikaan, sa aklat po ng kawikaan. So, yan po. Ang title po ng aking tuturo is The Path We Presume Right. Yan. Proverbs 14:12, 16:25. There is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. NKJV, New King James Version. Sa Tagalog, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So, bawat isa po sa atin, tayo po ang pumipili ng ating gustong lakaran, gustong daanan, except sa mga bata. Siyempre, wala pa silang muwang. Pero tayo may mga gusto ng isipan, kumarating dito sa point na tayo talaga ang pumipili ng ating daan. Kaya sabi nga, kung matalino ka, kung marunong ka, o may isip ka, dapat ang nilalakaran mo, pinag-aaralan mo, inaalam mo. Di ba? Hindi yung basta datang ka na lang sa isang lugar na hindi mo alam kung ito lubak-lubak, ito bako-bako. Di ba? Dapat alam mo kung saan ito patutungo. Dapat ina-assess mo, pinag-aaralan mo ang daan na pinili mo. Sabi nga ng Proverbs 4:26, ponder the path of your feet and let all your ways be established. Sa Tagalog, siyasatin mo mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Ponder. Yun nga po, ponder. Kailangan pag-aralan mo, unawain mo ang iyong mga landas na daraanan. Kaya dapat hindi tayo bara-bara sa paglalakad. Di ba may mga tao dito, bara-bara maglakad eh. Lagi mo sana, tatarison na lang. Para pa, baro ba? May mga ganyan mga tao, kasi mag-stop kumilos. Anyway, kung mapapasin niyo po, yung sa unang pinakita ko, 2 verse po yun, di ba? Isang Proverbs 14:12 at isang Proverbs 16:25. Dalawa po yan. Dahil po dalawa yan, dahil kung mababasa niyo po yung susunod na verse, ay it is written and repeated at the very exact same words. Pareho po yan. 14:12 and 16:25. Ang ibig sabihin lang po ito, kapag daw po ang verse, mga verses ay inulit daw po sa Biblia, ibig sabihin lamang daw po nito ay take heed. Ibig sabihin, bigyan mo ito ng pansin. Huwag mo itong
babaliwalain. So, lalo na yung mga verses na nagbibigay sa atin ng caution, paalala, mga verse na nagbawabala, nag-encourage po sa atin. Di ba maraming verse yan sa Bible? Ibig sabihin lang noon, huwag natin baliwalain dahil seryoso si God. Amen. Pag inulit niya yun. Example lang po is yung Psalm 14, 1-7. Hindi ko na po babasahin. At yung Psalm 53, 1-7. Nasulit ko ba dyan? Sulat nyo lang po. Psalm 14, 1-7. At Psalm 53. Yung po ay inulit. Almost same. Pero may konting mga words na magbago. Pero almost the same. Yung po yung the fool said in his heart, there is no God. Then, so, yun. Example ba po is yung fear not. Diba? Sabi nga po ng mga pastor, mga commentator, sabi po mga pastor natin, nagturo dito, yung fear not, sabi daw po ay 365 times na binanggit daw to sa Bible. 365 times. Ibig sabihin, katumpas na to ng isang taong buhay ng ating buhay ng tao, di ba? So, ibig sabihin lang nun, 365 days. So, bawat araw, sabi ni Lord, fear not. Pag-isip mo pa rin ng umaga, fear not. Sa tingin ko kaya ay inulit ng Panginoon yun 365 times. Hindi ba siya seryoso? Amen. Serious na. 365 times. Fear not. Huwag daw tayo matakot. Di ba tayo mga magulang? Mga titas? Di ba paulit-ulit tayo sa ating mga bata? Di ba? Di ba tayo seryoso? Seryoso tayo kasi nagpapaalala tayo sa kanila, di ba? Nagagalit na nga tayo dahil tingnan sila sumusunod. Pero inuulit pa rin natin dahil talagang seryoso tayo. Same with God. Sipin niyo, 365 times. Per day, fear not. Yun ang paalala sa atin ng Diyos. So, pangalawa po, binanggit po yung Proverbs na ito twice dahil alam nung nagsumulat nito na ang tao is prone na magkamali siya. Magkamali siya ng pipiliin na daan. There's a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan, sinulatan ko po. Yung way. The word way here means path, direction, a course of life. Sometimes it pertains to decision, plans, a thing that gives you pleasure. So, yan. Ito ay direksyon, a course of life. Sometimes tumutukoy ito sa ating desisyon, sa ating mga plano, at sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kasiyahan. Death here, hindi lang, yung death dito, hindi lang to literal na death, hindi lang to eternal na death. It also signifies destruction, frustrations, disappointments, and failures in life. So, ang tanong, paano napupunta ang tao sa ganitong sitwasyon ng buhay? Dahil na mali ang kanyang pananaw, mali ang kanyang presumption, o mali ang kanyang palagay sa kanyang pinili o pipiliin. Daan. Sa pantanong, bakit tingin ng tao ay tama o mabuti para sa kanya yung daan na yun, yung way na yun, yung pinili niya? Tatlong bagay po ang aking inyata dito. Why does a man see a way that seems right? Why does a man see a way that seems right? Letter A way seems right because he believes it will benefit him or that it is in his best interest. So sa tingin niya kasi ang daan na to ay magkakaroon siya ng benepisyo, magiging pabor sa kanya at matutugunan yung kanyang interes. Gusto niya. Sasabihin niya, okay, gagrab ko to. Gagrab ko na tong trabaho na to, negosyo na to. Kasi nakita niya, magandang kita. Diba? Ang gandang negosyo to, ganyan. Pero yung pala, hindi pala yun talagang para sa'yo, na-scam ka lang. Di ba? Nga, sa trabaho nga, minsan ganon. Di ba?
nasisiraw tayo sa magagandang kita ng trabaho na ito, iniisip mo, mga katustos na to sa pamilya ko, mag-iisip mo na makakabili na ako ng ganito, ganyan-ganyan, pero later on, makikita mo pala, yun, ang pinasok mo pa ng trabaho, illegal. Naalala niyo po ba yung kwento doon sa TV? Yung balita po sa TV, di ba? Yung inalok po sila ng trabaho, 5 po ata sila, sa Department of Defense. So, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng kita. And then, so tinanggap nila. Later on, nilipat sila sa Philippine Coast Guard. Maganda din. Maganda rin yung sahod. Maganda rin yung pasahod sa kanila. At umangat yung sweldo nila. Pero later, nung nag-recruit sa kanila, pinakilala sila doon sa ibang matataas na opisyal. Iba may konektado sa Czech o Chinese. So, ang lumabas, naging espiya sila. Ano ba yun? Balita na yun. Mga espiya sila. Kaya nga po daw na laging tawag doon na ano yung ating barko yung pagpupunta ng Baho de Masinloc, binobomba sila ng tubig dahil may espiya pala sa loob ng Coast Guard. Sinasabi ko ano yung mga plano ng ating gobyerno. Pupunta doon, kailan pupunta doon, inaabangan ng mga Chinese. So akala nila, nagkano siya, tawag doon, nag-confess siya kay Jessica Soho, yun nga. Akala nga doon niya ay maganda lang muna, maganda yung mga pasahod sa kanila. Later on, yung pala, hindi siya makawala. Dahil matataas ang opisyal yung nakatingin sa kanila. So, isa po ang example. Marami po akong example dito. Genesis 25, 27, 23. Ito po yung kay Esau. Alam niyo naman po yung kay Esau, di ho ba? Kung siya ay nagtrabaho at nakita niya yung kanyang kapatid na si Jacob ay nagluto ng munggo. So, naamoy niya ang bango. Siyempre, pagod siya eh. Nagugutom pa siya. So, sabi niya, bigyan mo nga ako ng yung munggo. Gutom na ako. Sabi ni Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Sabi niya, payag na ako. Sabi niya, aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. So, hindi niya naisip yung kahalagahan ng birthright. Laking distraction niya sa buhay niya. Di ba? Pinili niya yung makakasustain sa kanyang gutom sa halip na yung birthright. So, hindi na sa yung birthright. Kaya ako. Amen? So, yun. Nagkamali siya na inisip niya, yun lang ang makakapagano sa kanya. Ibigay kasiyahan. Kaya pinili niya yun. So, pangalawa, why does a man sees a way that seems right? A way seems right to a man because he listens to other advices or tinatawag na smooth talk. Smooth talk. So, nagiging tama o mabuti ang ilang bagay para sa atin dahil din sa mga advices ng ibang tao sa paligid natin, yung influensya ng mga tao na sa paligid natin. Tuloy nagsimula po yan sa Garden of Eden. Di ba? Wherein si Eva ay kumain ng bunga na pinagbabawal at gayon din si Adan. So, sabi ng Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. So, pasinin natin, di ba? Nakita niya ang bunga. Wow, ang ganda, mukhang masarap to ah. Pag natin mo ito, mukhang talagang susustain, maano yung kanyang kagutuman. Talagang takam siya. At iniisip ko, siguro, katulad hindi naman siguro kakainin ni Eva yung bunga na yun kung walang impluensya. No? Diba? Sino yung nag-impluensya? Si Ahas, Satanas. Dahil bago po yun, kasi verse 6 to eh. Verse 1, sabi doon, isang araw, tinanong nito ang babae, Ahas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong makain ng anumang buwang kahoy sa halamanan? So, alam na nung kaaway. Siguro, napansin niya si Eva, pisa pa lang eh,
nililigiran na niya yung puno ng alato. Talagang nagkalaway talaga siya. Mukhang masarap talaga to. Ito napasin na siya ng kaaway. Kaya nung umpisa pa lang, di ba, totoo bang sinabi ng Diyos? O kayo bawal kayong kumain niya? Oo, sabi ni Eva, mamamatay daw kami. Sabi niya gano'n. Sumagot si Satanas sa verse 5. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng yung Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyan, ay makakaunawa kayo, kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So yun na, di ba? Na-influensya na siya ng kaaway. Yung advice ng kaaway ay talagang sinunod niya. Kaya yun, tinikman niya, masarap ha. Oo nga, totoo pala sinasabi ng ahas. Naisip pa niya, sabi niya, na magiging marunong daw sila. Naisip daw doon, di ba sabi doon, na naisip din niya, nakahanga-hanga, maging marunong. Kasi yun sinabi ng kaaway. Natagyo sa isip niya, masarap, at magiging marunong pa siya. So sinunod niya yung advice nung ahas. So, ayan. It seems right. It seems masarap. Pero, distraction, ano nangyari sa kanila? Pinalaya sila sa paraiso. Another example. After po ni King Solomon, nagkaroon siya anak, si Rehoboam. Si Rehoboam ay medyo teenager pa. At hiniling po ng mga Israelita kay Rehoboam na pagaanin yung kanilang pagbubuhis at yung mga trabahong pinagagawa sa kanila. Yun gusto ng mga Israelita. Kaya sa unang hari, 12:6-8, sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at pinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit binalwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda, sa halip nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Verse 10, ganito naman ang payo nila, sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina. Daragdagan mo pa ang pahirap na kanyang pinapasan sa kanila. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. So grabe, no? Dinoble pa niya. At nireject niya yung payo ng mga matatanda. Dahil sinunod niya yung kanyang mga kababata. Sumunod siya ng mga bata, sa mga youth, sa mga SYP. Mga kids. So basta ganun, sumunod siya sa kaitaran niya, sa mga Gen Z. Siguro yung mga matatanda na ito, mga old fashion na ito, mga ano na eh. Iba na yung panahon namin ngayon. Siguro sabi niya, Gen Z na ito, kailangan sundin ko na ang mga ano ko, di ba? Mga bata ko. So hindi niya tinanggap. Ano nangyari? Naging magsikpo yung 10 tribo, 10 tribes of Israel. Umalis sa kanya, naging magsik. May walay sa Huda. Siya po nga. Kaya naiwan sa kanya ang Huda, siya naging hari. At sa kabila ay si Haring Jeroboam. Siya si Rehoboam, siya naman sa Jeroboam. So, kahit po nahati po ang Israel. Israel sa north, sa south po ay ang Huda. So, gano'n, na-influensyan siya ng mga advices ng ibang tao. Sabi ng Kawikaan 11:14, sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. So, hindi naman masama na humingi ka ng mga counsel o ng mga payo sa iba, sa marami, sa mga malalapit sa iyo, lalo na sa mga malalapit sa iyo, sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga kaibigan mo. Saka po, ang sa pinaka-vital source na dapat nating hinga ng payo ay ang church community. Dahil sila po ang mag-a-advise sa atin ng mga godly advices na tingin natin ma-align sa Word of God. Lalo na po ang mga pastors, mga elders. So mga elders,
Kung yung mga kabataan, yung kagaya si Roboam, hihingi kayo ng payo sa kapwa ninyo kabataan. Okay lang kung pero pag mga mabibigat na, kailan talaga sa mga elders, sa mga leaders, sa mga magulang ninyo. So yun. Kaya ganun nangyari ganun sa Israel. Pangatlo, why does a man see a way that seems right? A way seems right to a man because he thinks God will be pleased. So ito ang mahirap dito. Sometimes we are doing something para sa Lord na akala natin ito pinagagawa ni Lord pero hindi pala. So example na lamang ay ito may kinalaman po sa pagsunod. Kay King Saul, ano naman po nangyari kay King Saul, di ba ba? Nang pinagapi sa kanya ang Amalekita, sabi ng Lord, ubusin mo lahat. Wala pinakamatanda hanggang pinakabata, patayin mo. Pati yung mga hayop nila. Lahat ng alaga nila. Nangyari, hindi niya pinatay lahat. Tinira niya yung si Haring Agag. At yung mga matatabang hayop, pinili nila, hiniwalay nila. Matatabang baka, tupal. So, hindi nila pinatay yun. Ano ang sabi niya? Kaya nung pumunta si Samuel, nakita niya maraming mga baka, maraming mga baboy, maraming mga tupa. Ba't marami nag-iiyak mga tupa? Pinili daw niya. Sabi ni Samuel, hindi naman, sabi ng Lord, patayin mo daw lahat, hindi ka sumunod. Ito ang sagot ni Saul, nangatwiran pa siya. Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin, biniyag ko si Agag, hari ng Amalek, at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi na namin pinatay kasama ang iba. Sa halip, inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sabi ni Samuel, akala mo ba higit na magustuhan ni Yahweh ang handog at haing kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pagkinig higit sa haing taba ng tupa. So, yun ang iniisip niya. Di ba? Niwalay niya matatabang hayop, ang pinakamainam ng mga hayop, dahil sabi niya, ihahandog daw niya. So, akala niya makapagbigay siya ng maluguran sa Diyos. Pero totoo, hindi. Dahil hindi siya sumunod. Kung ang mga ginagawa po natin sa tingin natin is not according to the Word of God, gilingkod tayo dito, sumasamba tayo, pero sumusubay naman tayo sa kanyang utos. So po ang sinabi, hindi po ito nakalulugod sa kanya. Ang gusto niya ay ang pagsunod. Ito po, masakit. Minsan, nga po, naghahanap tayo dito linggo-linggo, sumasamba tayo linggo-linggo. Pero after po ito lagi po inuulit. After po nito, kinabukasan, ay makumundo tayo, makasanlibutan tayo, nakikihalubilo tayo, ginagawa natin ang mga mamundong bagay. Hindi po nakalulugot ang pagsama natin sa ating Diyos. Sana po naunawaan niyo po ako. Pagdating ng linggo, sasamba ako at sa gayon patawarin ako ng Diyos. Hindi po ito confession room at hindi po ito confession center. Sana po naunawaan niyo po ako dahil ang gusto ng Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban bago pa maghandog sa Kanya. Nagigets niyo ba ako? So, kung yung sinabi ko kanina, Lord, kung may mabanggit man ako, masaktan. Ito'y para sa katutuin namin lahat. Dahil ito po, naamin ko po sa inyo. Yung araw, ganyan po kasi ko. Inaasar pa nga po ako ng mga nalaparin dito. Uy, tapos kung nung gabi. Nung Sabado ng gabi. Pauwi niya na si JP. Pagsusongit pala. Pero kinaumagahan, alam niyo, may alak ako. Kaya minsan, so kala Nanay Lynn, kila Pastor Lala. Tinatakpan ko yung bibig ko dahil maamoy alak ako. And then after noon, and then umiiyak ako ng mundo. And then susunod na araw, gano'n na naman ako. And then hanggang siyempre, kailangan paluin ka. Well, kaya sinasabi ko po ito, dahil
I don't know, maraming Kristiyano ganyan, akala nila ang pagsamba. Ganun lang. This is not a ritual. This is a relationship. Pagsamba sa Diyos. Kaya dapat talaga laging, para magtumunta tayo dito, malinis na yung puso natin para tayo sumamba sa Diyos. Nagkagets niyo ba ibig ko sabihin? So, yun po. Tapos na tayo. Tatlo lang. So, how can we know that it is the right way? Jesus said, I am the way. Si Lord lang naman ang daan. And we'll go back lagi to the basics. And to the basics, we'll go back lagi to the Word of God. Kung ano ang kanyang sinasabi about sa Word of God. Kung titingnan natin yung ating pong topic, ay isipin po natin, sabihin po natin, it's all about our decision. Tama po ba? Pero kailangan nga, yung pipiliin natin decision na ito, yung daan na ito, sabi nga sa kabilang ko kanina, we must ponder. Kailangan unawain po natin, kailangan pag-aralan po natin. Meron po tayong mga desisyon na ginagawa natin na minsan, hindi naman gano'n maliit ng epekto sa buhay natin. Pero may mga decision tayo na talagang critical at malaki ang negative effect nito sa buhay natin. Di ba? Kasi madalas din nga natin nakikita agad yun. Yung effect nun kapag pinili na natin itong decision na tayo sa bagay na ito. Di ba? Yung end nun, hindi natin nakita yung dulo na yun. Di ba? Tama sa paningin natin sa simula, pero yung dulo di natin nakikita. Kaya, we need God. Kailangan natin ang ating Diyos. Nang si Yahweh po, ito example po, nang si Yahweh po yung naghahanap ng kapalit ni Saul. Di ba? So, pinapunta ni Samuel, pinapunta ng Diyos si Samuel kay Jesse upang doon pumili ng kapalit, kahalili ni Saul. At inisa-isa niya. So, wala. Akala ni Samuel ay ito na, yung 3 sundalo. Wala pa rin. Sabi niya. Akala ko mayroon na. Yung pala, nung pinatawag si David, so sa pating bata, at siya ay, inanoint. So, sabi ng Lord, Lord, siguro iniisip nga ni Samuel, bakit hindi yung mga matitipon ng mga lalaki ang pinili ng Panginoon, sabi ng Panginoon. The man looks at outside appearance, but God looks at the heart. Amen. So, bakit po ganon? Kasi nung umpisa pa lang nagkamali na eh. Ang gusto po kasi ng mga Israelita at that time, naningkit sila sa mga kapitbahay nilang mga bansa. Kasi may mga hari sila. So, pumili sila ng gusto nila magkaroon ng hari, hiniling nila kay Samuel. At, nakita nila, so sige, at sila pumili. Nakita nila si Saul, sa matangkad na lalaki, guwapito, makisig, matipuno. Talagang haring-hari ang dating. Gusto nila, pinili nila yun. And the Lord approved. Pinahintulutan iyon ng Panginoon. Pinagbigyan sila ng Diyos. Pero di ba, umalpak nito si Saul. Kaya ngayon, pinupunta ng Panginoon itong Samuel. Anong gusto kong itukoy dito? May mga decision nga tayo na gano'n. Mga taong ito, mga sarili na pumili siya, nagkamali sila. Pinagbigyan sila ng Lord. Pero this time, ang Diyos naman ang pipili. Anong gusto mo i-point? Kung nagkamali tayo sa mga una natin mga piniling daan, ngayon kailangan na natin ng Panginoon. Gets nyo? This time, ang Diyos na ang nakialam at pinili niya si Hari David. There's a way that seems right to man, but there is a way that God sees right for man to walk. Titignan ko po. There is a way that seems right to man, but there is a way that God sees right for a man to walk. So, nakikita ng tao na palagay niya yung tama yung daan na yun. Pero may mas higit na nakikita ang Diyos na mas tama na dapat natin lakaran. Amen?
Isaiah 30:21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig na sasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. So, ang Diyos ang kumakausap sa atin dito. So, paano natin malalaman? Ngayon sinasabi ko, we should go back to the basic. Dapat kasama si Lord. We should communicate with Him. Sabi ng quotation, the primary way that God communicates with us is through His Word. And the primary way we communicate with God is through prayer. Ang tanging paraan upang makapag-communicate, makapag-usap, makapagsalita ang Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang tanging paraan para tayo makapag-communicate, makapagsabi sa ating Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. That is the basic. Awit 32:8, sinabi ng Panginoon sa akin, tuturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. So, yun po ang prinsipyo ng Biblia. It is a guide. Gagabayan po tayo. Ang prayer po ay isa din pong mahalagang bagay na dapat natin gawin para tanungin natin si Lord, humingi tayo ng guidance before tayo mag-decide na lakaran ng isang daan o gawin natin ang isang bagay. Although alam na ni Lord yung ating mga desisyon, still gusto pa rin ni Lord na marinig yung ating thoughts, kung ano din yung ating mga feelings. Tama po ba? Sa mga magulang, ganyan. Amen po ba sa mga magulang? Alam natin what is best para sa ating children. Pero gusto natin sila makipag-communicate sa atin. To ask guidance, gusto na to ask guidance, to express their feelings, sabihin kung ano ang nasa isip nila bago sila mag-desisyon at piliin ang gusto nila. Amen po ba? Nagigets niyo po ang ibig ko sabihin. That is one way ang ginagawa ng prayer. So, wrap up na po. Wrap up na po. Balikan lang po natin. Why does a man see a way that seems right? Sabi po natin, a way seems right because he believes it will benefit him or that it is in his best interest. Number 2, a way seems right to a man because he listens to other advices or smooth talk. A way seems right to a man because he thinks God will be pleased. And how can we know that it is the right way? Yes, sabi nga, back to the basic. Through communication with God, through His Word will tell us what is right. His Word will tell us His will and His ways. Sige po, tayo magsitayo. Last verse na lang po. Last verse ito. Sa Mateo 7:13 hanggang 14 ay sinasabi, may daang, di ba, may makipot na daan, di pa na nasulat. 2 daan, isang makipot at isang maluwang. Sabi ng Panginoon, marami ang dumaraan sa maluwang na daan. Pero doon sa makipot na daan, ay bibihira lang o konti at bibihira ang nakakatagpo nito. Ang tao po yung po ang gusto, yung makagaan sa kanya. Gusto niya dumaan doon sa maluwag, ayaw yung siksikan. Gusto niya ba sa pilang na siksikan? Diba? Gusto niya maluwag. Yan daw, marami ang dumadaan sa maluwang na daan at mga napapahaba. I'm telling this about eternal death. At maraming tao sa paligid natin sa labas, yun ang gusto. Di ba? Ayaw nila, gusto nila masunod yung gusto nila, gusto nila yung masunod na ayaw nila. Kaya sabi nila, ayaw ko dyan sa born again na yan. Kaya, tsaka, mahigpit sila. Sabi sa akin, mahigpit sila. Yung po, ang pagiging born again, pagsunod po, o talaga po pagdampo sa makipot na dahil mahirap.
Totoo naman eh. Sunod sa Panginoon Jesus mahirap. Pero, may kaakibat ito ng kagalakan at ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Tinitingnan natin na mahirap. It's because nakita ng kaaway, sumusunod tayo sa Diyos, pero pinipigilan niya tayo. Binibigyan na tayo ng maraming temptation. Pinanghihinaan niya tayo ng loob. Pero sabi ko nga, ang Diyos, di naman niya tayo pababayaan. Di ba? Madaan tayo sa makipon na daan, dahil ito ang tunay na daan. Ito lang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Sige po, tayo po ay umawin muna sa ating Diyos. Ako po tayo manalangin. Nagbibigay ng buhay at ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalabanan ko. Bawang kabutihan ang nais mo. Nagbibigay ng buhay at ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang kabutihan mo'y magpakailanman ng Diyos. Iupuy ka namin, dinatagilakan namin ang Diyos sa umagang ito. Napakasarap, Panginoon, na pag-aralan ng iyong mga salita, O Diyos. Nagnamin, Panginoon, ang salita. Pagkat ito'y nagpapalakas, O Diyos, sa amin. Pagod na kaluluwa, Panginoon.
pinapapalakas Panginoon sa aming nanghihina, pananampalataya, O God. Salamat Panginoon sa katuruan ito, nawa Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Na huwag baliwalain, Panginoon, ang mga katuruan ito sapagkat kayo ang nagbigay nito sa amin. Kaya nga po, dalangin ko, Panginoon, kayo magpalago ng binhi ito na natin sa puso ng bawat isa sa amin, na Diyos. At sa aming kayo ng mga baguhan dito, tunay na di aksidente na kayo ay naparito. Di aksidente na kayo nandito ngayon sapagkat gusto ipaalam ng Diyos sa inyo na mahal kayo ng Diyos. At ang tanging makapagliligtas sa atin, ang buhay natin dito sa mundo ay saglit lamang. Pero may nilalaan ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa langit. At ang nais ng Diyos ay makilala mo ang Panginoon Jesus na siyang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At kung ikaw ay may nagawa mga kasalanan, nais ng Diyos ay hihingi mo ng kapatawaran, isubo mo sa Diyos, humingi ka ng tawad, at tiyak ng Diyos patatawarin ka. Sapagkat ginawa na niya yun doon sa krus ng Kalbaryo. Napako sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And if you confess it right now sa Diyos, matatawarin ka niya, kapatid. At buksan mo ang puso mo para sa Panginoong Jesus. Hayaan mo siya makapasok sa puso mo. Paghariin mo siya, tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon habang buhay. At I-assure you, magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, kailan may hindi mo naranasan. And the assurance, even wala na tayo sa mundong ito, ang assurance, kasama tayo ng Panginoon doon sa langit ng Panginoon. Hallelujah. Diyos, tunay Lord, pinaparalahin ko sa iyo mga baguhan, nakapakinig na yun sa salita, Panginoon. Kausapin mo sila, Panginoon, kayong patuloy na magpala sa buhay nila, lahat ng kanilang narinig sa iyong mga salita sa araw nito, Panginoon, ay maging pagpapala sa kanila, Panginoon. Maingatan niyo po ang kanilang mga buhay at nawa, O Diyos, dalangin namin na makasama pa namin sila sa mga susunod na linggo, Panginoon, sa pagsampa sa lugar nito. Umamuli, Panginoon, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Announcement lang po natin, meron tayong Bible study mamaya kila Kuya Ray Tagaw dito po sa Calderon sa Subic. At in-encourage din po namin kayo kung merong gustong magbukas din ng Bible study sa inyong pong mga bahay. Sabihin nyo lang po sa ating mga pastor o kay Sister Tess na leader po ng ating Bible study. Yun lang po, tayo po yung maling tumayo. Hanap po tayo ng mga prayer partner po natin para sa linggo. God bless po.
Praise God po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay dadako na sa ating pong pangwakas na panalangin. Purihin po ang Panginoon. Ang ganda po ng message po natin ngayong umaga na ito. Tama naman po, hindi talaga lahat ng akala natin ay tama talaga. Yung daan akala natin ay tama, mali pala. Naalala ko po nung nagpunta kami sa Subic noon, si Papa, ito yung kain mo, tapos dumiretso siya. Ganyan. Mali pala kasi hindi pala yun yung tamang daan. Kumbaga, minsan ganda talaga sa buhay natin. Hindi lahat ng akala natin tama, yung nakasanayan natin sa buhay natin ay tama. Yun na talaga yung tama. Minsan nakalakhan na lang natin nakasanayan na lang natin. Pero mga kapatid, gusto ko pong sabihin po sa atin ngayon, it's not too late para basagin natin yung mga maling daan na nakasanayan natin daanan. May mga bagay na nakasanayan natin, pero hindi naman dapat maipasa natin sa iba. So, ngayon pa lang mga kapatid, piliin na po natin yung tamang daan sapagkat lagi naman po may binubuksang pinto ang Panginoon. Para po sa atin, hindi natatapos po yung mga bagay sa buhay natin hanggat hindi natin natatagpuan yung tamang pinto na binuksan ng Panginoon para po sa atin. So, minsan yung mga sinasabi sa atin ng mga tao, advice sa atin ng mga tao, akala natin yun yung tama, ay nararamdaman natin, akala natin yun yung tama. Pero mga kapatid, because the right way is not something we assume mga kapatid. It is God, it is what God reveals sa buhay po natin. So hindi yung mga bagay na ina-assume natin tama, yun yung tama. Kundi yung mga bagay na sinabi ng Panginoon, yun lang yung tama. Kaya nga, importante mga kapatid that we communicate with God. Napaka-importante po na may komunikasyon tayo sa Panginoon because God is not a black and white God. Hindi po siya, ito lang yung tama. Na kung ano yung nabasa natin, ito yung tama. Alam niyo po sa pagbabasa rin ng Biblia, hindi porket nabasa natin yun na yun, we need to ask the Holy Spirit. We need to ask God na i-guide tayo while we are reading it. Para malaman talaga natin sa puso natin, ano ba ang tama nating gawin? Ano po ba ang tamang desisyon na dapat ko pong lakaran o Diyos? Kailangan i-ask natin ng Panginoon. Kaya nga hindi pwedeng walang relasyon na nagbabasa lang tayo, nananalangin lang tayo na parang wala lang. Napakahalaga ng relasyon po natin sa Panginoon. Napakahalaga na mayroon tayong komunikasyon sa ating Diyos. Kaya sige po, minsan pa tayo po ay tumulog, makipag-communicate muli tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa buhay na ito, tinuturuan mo kaming lumakad ng tama. Binubuksan mo ang tamang pintuan, Panginoon, para nang sa gayon, Panginoon, mapasukan, malakaran namin ang tamang daan na pinapalakaran mo sa amin. Salamat sapagkat hindi ka napapagod, Panginoon, na i-guide kami, hindi ka napapagod, Panginoon, na maging Diyos sa buhay namin, hindi ka napapagod, Panginoon, magkamali man kami ng daan, Panginoon, palagi mo kaming tinutuwid, palagi mo kaming dinadala sa tamang dapat lakaran, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, at maging sa buhay, Panginoon, Lord God, ni Pastor JB, Panginoon, salamat sa buhay niya na ginamit mo sa umagang ito para ituwid kami, Panginoon, para dalhin kami sa tamang lakaran, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mensahe mo ngayong umaga na ito. Tunay na kami napagpala, kami nabusog, Panginoon, muli sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya, Lord God, nawa, Panginoon, sa buong isang linggong daraan, Panginoon, ay samahan mo ulit kami, gabayan mo muli kami, Lord God, at huwag mo pabayaan ni isa man sa amin, Panginoon. Sa paghiwa-hiwalay namin sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong dalhin ang mga kapatid kong ito, Lord God, ng safe, Panginoon, sa kanilang mga permanenteng tahanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, at iniiwan ko ang pagpapala mo sa mga kapatid kong ito. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Lingapin at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakilanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pwede po ako.